Kalawang yugto ng 20 pesos rice program ang ilulunsad sa Hulyo. Ikinonsidera naman ng pamahalaan na ipatupad ang programa sa Mindanao dahil sa mataas na poverty rate. Si Erlo Bringas para sa detalye. Matapos ang paglulunsad ng P20 Rice Program sa iba't ibang mga lugar sa bansa, inanunsyo ngayon ng Department of Agriculture at National Food Authority o NFA na sisimulan na rin ang expansion ng P20 Rice Program sa buwan ng Hulyo. Yan ay matapos na ang maituturing ng ahensya na matagumpay ang pilot launching ng programa sa iba't ibang panig ng bansa, maging sa mga piling palengke sa Metro Manila. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, ipinag-utos na sa Agri-Department ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ma-roll out na din ang programa sa iba't iba pang mga lugar para mas maraming mga Pilipino ang makinabang. The Secretary has already announced the expansion o yung ating implementasyon ng Phase 2 by July at yung Phase 3 by September to cover more LGUs, especially in Mindanao, where incidence of poverty is still high. Kabilang ang expansion sa Phase 2 ng nasabing programa na sisimulan sa July na kung saan target nito ang Mindanao Region, habang may kasunod din itong Phase 3 sa buwan naman ng Setyembre, pero hindi pa tinukoy ng DA kung saang mga lugar sa bansa ito ipapatupad. Nasa pag-aaral na din sila ngayon kung gaano kadami ang kailangang stock ng bigas ang ibabagsak sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang nga ang Mindanao para sa nasabing proyekto. Sa tala kasi ng ahensya, mataas pa din ang poverty rate sa Mindanao Region na umaabot sa 37.7%. Kasama na din ang Bangsamoro areas, kaya itong napili ng ahensya na pagsimulan din ng Phase 2 ng P20 Rice Program. Nabanggit naman ni Secretary na ang next magiging target sa mga susunod na panahon, abutin yung up to 15 million households. At 4 members of the family per household, that's practically 60 million or almost half already. And then kung maganda yung ating cropping season, itong wet season, and then may pasunod tayo na parating ulit na dry season. Una nang nakinabang sa P20 Rice Program ang nasa vulnerable sector, kabilang ng senior citizens, PWD at mga kabilang sa 4Ps. Sabi ng DA, naayos na din nila para makinabang na rin sa proyekto mga nasa lower income sector. Tiniyak naman ng National Food Authority na masusustain ang supply ng P20 Rice Program at mapupunan ng kakailanganing supply nito para sa nasabing programa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, sapat ang buffer stock ng ahensya para sa P20 Rice Program. Kung kaya't wala daw dapat na ipag-alala mga consumer sa napipintong paglulunsad naman ng programa sa Mindanao Region. Handa na rin ang NFA sa pagpapadala ng mga supply sa iba't ibang lugar sa nasabing rehiyon. Ang ating buffer stock sa ngayon ay good for 10.7 days. Ano ibig sabihin nito? Ang equivalent milled rice nito ay nasa 409,000 metric tons. Kung sa sako naman, ilang sako ito? Nasa 1.187 million bags of equivalent milled rice. No? Ang nakagiling na dyan, nasa almost 1.4 million bags na. Malaki po yan. At the rate we're going with the P20, sasapat po yan hanggang December 2025. Posible namang sumobra pang stock, sabi ni Lacson, sa pamamagitan ng mga aanihin din na palay bago magtag-ulan. Mas malaki kasi ang naaani ng ganitong panahon kung ikukumpara sa panahon ng tag-init. Ibinalita din ni Lacson na handa ng mga stocks na ipapadala sa mga lugar na maglulunsad ng P20 Rice Program. Kaya asahan na masisimulan ang proyekto ng on time at walang magiging aberya. Ang ratio niya, if I'm not mistaken, si Colonel, nasa 60-40, no? Mas marami, 60% of our harvest is wet season harvest. So kapag diyan nakapamili tayo ng mahusay, kahit lumampas po ng Disyembre, kayang-kaya natin yan. Yung ating augmentation, no, ng mga stocks doon sa mga probinsya na maglo-launch na ng benting bigas, meron na, no? Kanina, lumarga na yung mga trucks, 4 trucks going to Siquijor, no? To load bigas from Bicol region. Marami tayo kasing stocks doon. And then, padidiretso na yun ng Siquijor para ma-augment yung stock sa Siquijor. Erlo Bringas para sa 100% Balita.